Sa pag-ibig ko sa Diyos ng kahirapan sa parang magitan sa pagpupuri at pagsapaan sa iyo aking Ama. Ano bang sitwasyon at pagkakataon sa iyo maglilingkod sa iyo ang panalangin ngayon at kailanman. Panginoon, ako sa iyo ang susuko. Kakanin ko ito, Panginoon, Panginoon, sasapat, gagawin mo ang lahat ng isip ko. Lamang sa kaluwalhatian mo. Anumang sitwasyon, anumang sitwasyon, at pagkakataon mo, may nakalakang panatako ngayon at kailanman. Panginoon, sa iyo'y magtatapat, dahil lahat ang puso ko. Panginoon, Panginoon, sasapat, gagawin mo ang lahat ng mo. Para lamang sa kaluwalhatian mo. Panginoon, ako sa'yo'y dahil na ang puso ko. Ama nitong mundo, Panginoon, magsasapat, gagawin mo ang lahat ng mo. Lamang sa kaluwalhatian mo. Di man sapat aking magawa. Sa pagpiling ko sa Diyos na isinalaman. Sa pamamagitan sa ika. Sa pagpupuri at pagsamba sa iyo aking Ama. Ano ang sitwasyon, ano ba magtatapat sa iyo, maglilingkod sa iyo. Nagdaka mo ngayon at kailanman. Panginoon,
sa paliwanag mo, Panginoon, sa'yo'y magkakapagpigay lahat ng puso ko. Ang buong mundo, Panginoon, sa'yo'y magkakapan, ibibigay lahat ng puso ko. Ang itong mundo, Panginoon, hindi man sasapat, hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gawin ko. Lamang sa kalwalhatian mo, na ako'y magpiling ko sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo wala natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya ngayon bukas at kailanman, pagsama ko'y ikaw. Sa wala pa ng puso ko, ang mamalayan sa'yo. Pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo wala natagpuan ang tunay na nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, pagkat ngayon bukas ang ulang man ang puso ko.
walang gandang pupurihin, wala kang sasampahin. Kung naman ang puso ko, ito ang makalagi sa'yo. Walang gandang pupurihin, wala kang sasampahin. Kung naman ang puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Lord, tayo manalangin sa presensya ng mga chance. Lord, maraming salamat po Allah sa pagkakataon mo ulit, Lord, na kami lang gagawin ni Lord ng mga taas po, ang mga pangalan po, ang nakasulat po sa whiteboard, Lord Jesus. Maraming salamat po. Kami po yung dinako ninyong ligtas sa inyong gawain, Lord Jesus. Maraming salamat po, Lord Jesus. So, nagkakong protection, Lord. Lord, gabay nila mo po kami, Lord God. Open our hearts, open our minds, Lord Jesus. Dedicate po namin yung bawang mensahe ngayong gabi, Lord Jesus. Dalangin po namin sa inyong mensahe ang gagamitin ngayong gabi, Lord. Na si Sister Roby, Lord. Sa inyo po ako ng nabi, Lord Jesus. Bawang salita nila po ako may bigkas, Lord Jesus. Narito po kami muli, Lord Jesus. Nagpapakatapat. Umaano, Lord Jesus, yung buong puso. Nagpapakababa, Lord Jesus, na kami po'y nagkasala, Lord Jesus. Sa isip salita, sa gawa, Lord. Patawad po, Lord, sa Jawa po ito, hindi sinasadya, Lord. Patawad po, Jesus. Pakalinisin mo po kami ng inyong banal, Lord Jesus. Kami po'y makalapit sa inyong mga kanimalinis, Lord Jesus. Kung meron man po kami nagigil ng hindi, malugod-lugod, Lord Jesus, tanggalin mo nga po ito, Lord Jesus. Palitan nyo na ako ito, Lord, ang fruit of the Holy Spirit, Lord Jesus. Lord, ano mga makakagawa ng kaaway sa lugar ito namin minawasak sa mga pangyarihan pangalan, inyong butawan ng Jesus, sa Gabriel Espiritu Santo. Para mga fruit of the Holy Spirit naman po ang aming pinapahintulutan sa lugar ito, Lord Jesus. Maraming salamat po. Thank you, Holy Spirit, for your blessings tonight. Gabriel naman po kami, Lord Jesus. Give us knowledge, wisdom, and understanding to meditate your very message, Lord Jesus. Maraming salamat po, Lord, sa mga kapatid po namin na papunta pa lang po sa lugar nito, Lord. Sila po ang bahalang mag-ingat sa kanila, Lord Jesus. Kaya makarating po sila ng ligtas at kaya, Lord Jesus. Sama-sama po kami ng pupuli. Ngayong gabi, Lord. Kailangan po kayo taas aming pamuli, Lord Jesus. Maraming salamat po, Lord. Patuloy mo pong ipaunawa sa bawat isa, Lord, na kami po'y malina, Lord Jesus. Na wala po kami magagawa at wala po kami presensya sa amin. Maraming salamat, Lord. Ang mga tinatas na pangalan sa inyo, pinakamatas na papuli, pinasambang kasasalamat sa pagkalis ng mga pangyayang pangalan, bubugtong anak at Jesus, gabay at kapangyarihan, panalan sa ating Espiritu. Amen. Let's speak here and unite as we agree, united our prayer. As it is in the Lord for the air, each has his God, for we do not fight against flesh and blood, but against principalities, against powers, and against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of the wickedness in the heavenly places. Matthew 18:19, and I am saying that if you only observe considering in their commands, it will be done for them by my Father in heaven. 1 Timothy 2:1-3. Therefore, I exhort first of all the supplications, prayers, intercessions, and the giving of thanksgiving for all men, for kings and all who are in authority, that we live in a quiet and peaceable life of all godliness and reverence, for His good and acceptable in the sight of God our Savior. 2 Corinthians 10:26. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. But mighty God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Diminishing the global spirit of perversion and control. We are ready to find, pull down, and demolish the spiritual strongholds of atheism and
dynamic worship in nations legalizing and allowing Catholic churches in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree to bind, pull down, and demolish the global spiritual strongholds and the controlling spirits working through genocide, biological warfare, pandemic, medical training, and non-shipping the physical box in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree to bind, pull down, and demolish the spiritual strongholds and the evil held behind the peace system, World Economic Forum, Great Reset, New World Order, World Health Organization, United Nations, Illuminati, Freemason, and big pharma companies with their Agenda 2030 of great and more control through war, pandemic, and starvation in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree to bind, pull down, and demolish the spiritual strongholds behind the violence of war in Israel and the whole Middle East, that war will not escalate into global scale in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree to bind, pull down, and demolish the global spirits of all kinds of hate, savage, and violence, especially in the Middle East, in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree to bind, pull down, and demolish the strongholds of anti-Semitism and worldwide in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree to bind, pull down, and demolish the spiritual strongholds of spiritual guidance and deception among its religions. Israel, that they would soon acknowledge Yeshua as their long-awaited Messiah in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We invoke your covering and protection upon the nation of Israel, proclamation of hostile nations surrounding them in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree to bless the nation of Israel and invoke your promise of dramatic blessing by blessing Israel in the powerful name of the Lord Jesus Christ. Prayer for our nation. We agree that there will be a supernatural release of blessing for our country, that we reach through mighty instruction of known God's oil and mineral deposits to benefit our nation, and that Filipino people will not have to be as United foreign partners who must sincerely help us in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree for the protection of our nation and our people from natural and man-made calamities like typhoons, terrorists, violent corruption, and other poisoning, including weather control and manipulation society, and the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree to bind and pull down and abort all low pressure events, those who not be developed by typhoons, and we demolish all typhoons, cyclones, and atmospheric disturbances, but those will not cause destruction upon our nation in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree for a strong sovereign rule and control over our leadership, over all land, including all natural resources, and that all foreign and personal influence and increase in demolished in Jesus Christ's powerful name. We agree that China will stop their incursion within the Philippine Special Economic Zone, and that they will stop bullying the Philippine Navy and small military laws in the West Philippine Sea in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree to bind and pull down and demolish the spirits of violence, chaos, rebellion, sedition, strife, and self-destructive ignorance, and that those spirits begin to divide our people. We declare unity love and inspire our nation in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree that all kinds of corruption and certificates within the government branch is exposed and demolished in the powerful name of the Lord Jesus Christ. Fear for our youth. We agree for the protection and spiritual guidance of our President, his cabinet secretaries, and all our government leaders, and executive and legislative and judiciary, that they would be surrounded by godly people in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree that none of them will serve their own purpose or the interests of religion in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree that legislators, both in Congress and Senate, would fight and appear, and that all laws shall be enacted that are against the welfare of our own people, and against spiritual morality in the powerful name of the Lord
We agree to pull down by and demolish spending and station for any law imposing mandatory pass. Once passed for the United Civil Administration in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree to ban and demolish the lobbying of big pharma and interests to conclude that the government will the people's health and welfare and we demolish corruption in all levels of governance in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree that all politicians involved in corruption be exposed and that the Filipino people would be aware and become cautious not affiliated with governing positions such wicked people in the powerful name of the Lord Jesus Christ. Prayer for the church. We agree that there will be a awakening of the body of Christ with the word of the to the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree that all Christians disciples would pursue the spread of the gospel of Jesus Christ and the promotion of discipleship worldwide in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree for the supernatural blessings and people of the obedient disciples in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree to bind and pull down and demolish the gates of the side to destroy churches, church leaders, and Christians in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree that the ministry of the Lord Christ International Ministries would continue to be united, effective, diverse, and productive in the area of ministry in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree for your favor, protection, and provisions before us in your church in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree for the construction of Glory Ministry Center in Marketing Office City, and that provisions before us abundantly in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree for the speedy and timely construction and development of Glory School outside, and that provisions before us abundantly in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree that the Lord will give a way for more migrant to be opened locally and abroad in the government of the Great Commission in the powerful name of the Lord Jesus Christ. Prayer for our families, friends, and neighbors. We agree for the restoration of broken relationships and strengthening of family biblical values in every home in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We bind and pull down and demolish destroyer spirits in the homes, spirit pride, strife, rebellion, accidents, and the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree for the establishment of Christ-centered homes and the market of Christ being built in every home through family members who are disciples in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree to bind and pull down and demolish all sicknesses and diseases that penetrate homes and family members in the powerful name of the Lord Jesus Christ. We agree to bind and pull down and demolish deceiving spirits causing spiritual blindness and deafness among our relatives, friends, and neighbors, spirit of pride, spirit of jealousy, spirit of vices and busyness in the powerful name of the Lord Jesus Christ. And we pray, Lord, that we will open your hearts to receive your salvation in the powerful name of the Lord Jesus Christ. Amen.
At gawin na rin Panginoon. Hindi namin po sa sinigla ng Jesus. Maraming salamat, Lord. Dahil naman po ang naglakas na kami sa ikalawang pangalaman. Ngayong gabi ng Diyos. In the name of Jesus, the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. Sabi po sa mga karaten, ang isang bote pabango ay mapapabago ng isang patay na lamang. Ang bahagyang pakambangan ay nakakasira sa kanunong at pangalan. Sa ang matalino ay naakay ang kanyang isipan tungo sa katihan. Ngunit ang mga hinihila ng kanyang damdamin ano sa kasamahan. Maging sa paglalakad ng mamang ay nahahalata ang kanyang pangalan at ikilala ng lahat na siya ay mamang. Or kung ang pinuno mo ay magalit sa iyo, huwag kang magbibigyo sa iyong tungkulin. Sapagkat maging ang malaking pagkakamali ay mapapatawad kung ikaw ay magiging mahinahon. Dito po ang isang di makatwirang nangyayari sa buong mundo na may ginalaman sa pamuno. Ang mga mamang ay inilalagay sa matataas na tungkulin, ngunit ang mayaman ay sa mababang uri ng gawain. Nakakita ako ng mga alipin na kasakay sa kabayo samantalang ang mga pinuno ay naglalakad. Sa gate, ang nag-uumang ng bitag ay siya rin mahuli doon. Ang lumulusot sa mga pader ay matutuklaw ng ahas. Ang nagtitibag ng bato ay malamang na mabagsakan nito. Ang nagpuputol ng troso ay nanganganib na madadalan niyon. Then, ang palakol ay pumuburol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Walang kabuluhan ang kapangyarihan ng nagpapaamo ng ahas kung hindi gagamitin sa pagsaway nito. Ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit napapahamak ang mamang dahil sa kanyang mga salita. Ang pangungusap ng mamang ay nag-uumpisa sa kamangmangan hanggang matapos. Ito pa rin kamangmangan. Ang mamang ay walang tigil sa pagyayabang, ngunit sinong makakapagsabi ng susunod na pangyayari at nang magaganap kapag siya ay patay na. 15. Ang pagpapagod ng mamang ang nagpapahina sa kanya at hindi man lamang niya alam ang daan papunta sa bayan niya. Kawawa ang lupain na ang hari ay isip bata at ang mga pinuno ay mahilig sa handaan. Ngunit mapalad ang lupain na may haring matino at may mga pinunong nakakaalam kung kailan dapat magdiwang. Kung pabaya ang may-ari ng bubong ay masisira. Kung siya ay tamad, mawawasak ang buong bahay. Ang pagkain ay nagbubunot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ang inuman. Ito ay mabibiling lahat ng salapi. Sa isip ay huwag susumpain ang inyong hari
Hindi sa pag-iisay, huwag hamakin ang mayayaman, pagkat may pakpak ang balita at may pahinga ang lupa. Amen. Ang dami ng mga ano doon. Sino pa ang mag-share? Hindi, ang ano dito is pinapakita sa atin kung gaano kahit yung pinakamaliit na foolishness, di ba? Kahit yung pinakamaliit na kamangmangan natin na i-spoil niya ang pinaka-great na wisdom na meron ng isang tao. Di ba kahit gano'ng kalaki, kahit gano'ng kalaki ang wisdom mo, pero kung sa isang pagkakamali mo, ganun kasi tayo, di ba? Kahit gano'ng karami ang nagawa natin, pero kung meron tayong nagawang isang mali, yun ang nakikita sa atin. Yung mali agad ang nakikita sa atin. Yun ang reality ng buhay. Yun ang reality ng buhay. Gaya sa number 1 na isang bote ng pabango ay mapapabaho ng isang patay na langaw. Ano lang siya, parang matalikada lang siya. Sa metaphor lang siya, parang paano lang siya na ganyan. Pero kung ang isang bote is magkaroon ng langaw, hindi na natin gagamitin yun. Parang kaya sa tubig. Pag magkaroon ng langaw, iinumin pa ba natin? Di ba hindi na rin natin iinumin yun? Kasi alam natin na nandyan na yung bacteria, contaminated na siya. Nakaka-affect siya doon sa pabango rin mismo, ma-apektuhan ang pabango rin mismo. Gaya sa ano natin, sa wisdom natin, kahit pinakakatiting na foolishness na gawin natin sa ating buhay, ito ay nakaka-spoil ng great wisdom na meron tayo, ng wisdom na meron tayo. Ang ating mga action. Ang action ng wise at ng foolish na tao, di ba? Ang good, it will lead you to, ang wisdom, it will guide you to the good, di ba? Pero ang foolishness, it will lead you to evil, di ba? Pero sinasabi rin dito sa verse 4, sinasabi rito na ang sinasabi dito sa 10, ang palakol ay pumuporol kapag hindi pinaasa. So, marami yung revelation, maraming rema para sa bawat isa sa atin. Yung umano lang sa akin is, pag hindi natin nababasa yung book of law or hindi tayo nag-aaral, gaya sa ibinaba ng ating pastor nung nakaraan, yung mentoring natin nung Sunday na ang tao na hindi nagpa-process is walang transformation. So, ganun at ganun pa rin. Kahit every Friday siya mag-attend ng church, every Friday siya mag-attend ng service, kahit ilang years na siya na mag-attend ng service, kung hindi siya magpa-process, there will be no transformation. So, taga-attend lang siya. Magiging taga-attend lang ang tao yun kung ayaw niya mag-process. Kasi may mga kapatid kasi tayo na gano'n eh. Ayaw nilang, yung iba na mga kapatid, ayaw nilang magproseso. Kasi na ano sila na pagod na daw sila sa trabaho. May mga gano'n tayo ng mga kapatid na late na daw natatapos. Gusto nila is mag-church lang sila. So which is, gusto nila, makatanggap lang. Ayaw nila na ihasa yung palakol. Ayaw nilang ihasa yung lagarin. Ang gusto nila is gamitin lang, gagamitin yung lagarin. So pag ginagamit natin ang ginagamit yung lagarin, walang hasa-hasa. Ganun yung nangyayari, pumukurong siya. At ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay, di ba? Kaya ang lahat ng gagawin natin is talagang dapat pinagplaplano, which is itinuturo sa atin na hindi tayo magpadalos-dalos sa mga desisyon natin. Huwag tayong manangan sa sarili natin. Talagang idadalangin natin lagi yung mga gagawin natin sa ating mga buhay. Inaano dito is,
Inaano siya dito na pwede naman natin ma-enjoy ang ating mga sarili, di ba? Habang tayo ay narito sa mundo. Pwede natin ma-enjoy ang ating mga life, pero kailangan i-acknowledge natin yung reality ng judgment at the end of the day. Na merong judgment na magaganap. Pwede tayong mag-enjoy, pero we should know the consequences kung ano. At saka alam natin ang limit natin. We need to live wisely with caution, di ba? We need to be cautious sa mga ginagawa natin. Tapos na-recognize natin ang ating mga limitations. So, ang nag-ano sa akin is be mindful, maging mindful tayo sa mga, even sa mga pinaka-small mistakes na nagagawa natin, we should be mindful. Kahit sa pinaka-small mistakes or sa act ng foolishness natin, minsan kasi hindi natin napapansin na ganun na pala yung kinikilos natin. So, kailangan natin paalalahanan yung isa't isa na medyo hindi na maganda yung na medyo ganito. Tapos, let us strive for wisdom, di ba? Let us always ask for wisdom from the Holy Spirit na bigyan niya tayo lagi ng wisdom na hindi tayo talaga mananang sa sarili natin. Kasi pag tayo lang talaga yung nagdedesisyon mo, talagang most of the time mali. Most of the time it will lead us sa kapahamakan. Most of the time nagiging magulo ang nagiging resulta, di ba? Tapos live life to the fullest while acknowledging the certainty of judgment. Sa dulo, we should acknowledge na meron talagang judgments sa huli. So we can enjoy, gaya nito sa ginagawa natin. Nagpa-practice tayo, but we still enjoy, di ba? Ang sabi nga nila, carry your cross with joy, di ba? Amen. Carry your cross with joy na hindi nagiging kabigatan sa atin. Yung proseso na ginagawa natin, hindi nagiging kabigatan sa bawat isa ang ating mga pagpapagawa. Nagiging masaya tayo sa ginagawa natin at lagi tayong looking forward for the next na gagawin natin. Diba po? So, paano natin gagawin yun? We have to always protect. We have to always keep, like, i-seal natin lagi yung ating prayer at saka yung protektahan natin lagi yung ating testimony. Protektahan natin lagi ang ating testimony. I-seal natin lagi yung ating mga pinangahawakan na pinangako ng Lord na hindi siya makontaminate, di ba? Na hindi siya malumihan ng langaw. Di ba? So, yun lang po. To God be the glory. Siya po ang magpaala sa salita. May share po ang ibang kapatid. So, ang nagrema lang po sa akin is yung number 10, yung pinaka-oras ng Facebook. Ang pala po ay pumupuro kapag nasa. Tulad po sa akin, pagkakaintindi ko po sa palakon po is yung kalaman natin sa salita ng Diyos. Kasi kung ano lang po, kung hindi na pinahasa, means yung pagtamag ko ganito, pag-Bible study, pag-devotion, kung gano'n lang po siya katuloy sa dati, kung gano'n tayo yung eagerness natin dati, hindi po yung mawawala kasi madidirin tayo. Pero pag hindi po natin nire-renew ang ating mind, hindi natin inahasa, katulad ng kutsilyo, di ba? Gamit na. Pag hindi mo siya inahasa, hindi na din siya hindi siya magiging.
siyang bihalasar. Dapat ganun din po tayo sa ating paniniwala din at sa atin dito na lumalakad tayo sa Santo Word. Kasi, di ba, sa bawat lugar na saan tayo mapupunta, makakaharap ka din ng mga tao, hindi pa masyadong hindi pa masyadong alam sa Lord, parang iba yung paniniwala nila. Kung ikaw naman, kung ikaw naman ay puro, so hindi mo mapapagtanggol yung faith mo. Ikaw yung masusunod. Hindi mo pagpakalitin ko lang dito. Kasi may share ko lang ko. Nung kasi nasa bakasyon ako, yung partner kasi namin namin, local student. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Tinanong niya ako, bakit daw may black na saret, tsaka white na saret? Bakit daw may ganung mga revolto? Bakit daw may team, may pay? Sabi ko, according to my belief, sabi ko, kasi belief ko sabi ko, according to my belief, hindi na ako naniniwala sa Hindi na ako naniniwala sa statue. Sabi ko, because nababasa yan sa Exodus. Yung sinabi ko dun na bawal yung mga statue na yung Diyos-Diyos. Yun ang sinabi sa kanya. Pero kung yan ang kasi, sabi ko din, I believe, monitor na rin, yun yung ginamit ko yung statement of faith ko natin. Gamit po yun. Kaya sabi ko sa kanya, kung ano yung paniniwala mo, paniwala lang, basta huwag mo kung ano, gusto ko yung paniniwala ko. Pero at the end of the day, tawagan pa din natin yung pangalan nila, Jesus Christ. Kasi yan talaga yung makakapagano sa atin. Siya talaga yung nandyan lang talaga sa kanya. So, yun lang. Kasi kung hindi ko din alam, yung tinuturo sa atin dito sa ating mga ganito, kung ano yung tinuturo, kung wala akong alam, hindi ko siya natandaan. Siguro, wala. Hindi na ako sasagot. Baka nag-agree na lang din ako sa kanya. Oo nga, no, bakit kaya may white? Oo nga, no, bakit kaya black? Diba? Kasi mas maganda doon nga, may palaban ka pag pinakatake. Yun lang po mga so kailangan po natin hasain po ang ating hasain po natin ang ating hasain po natin through devotion at ito po yung mga kailangan po siya. Ang nag-rema po sa akin. Sa kinakabuod po nito kasi naulit-ulit po yung mga hindi ba po. Kasi nga po, mga nang kapag tayo nananang sa sarili natin pakayahan po. Kaya pinapanawa po sa akin na nga po, hindi lang po tayo lagi gawin ng Holy Spirit sa lahat ng ating gagawin po. Sabi niya po dun sa verse na di ba po, ang nagtitibag ng bato ay malamang na mabagsakan nito. Ang nagpuputol ng troso ay nanganganib na madagalan niyan. Ang palakod ay pumupurol kapag hindi inaasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malapit sa pagkatagumpay. Po yung nga po, na sabi nga po, na mag-lead sa kapamakan kapag tayo nananang sa ating sarili na kaya. Sabi nga po, paano natin maaasa ang ating palakod? Nga, paggatay natin ng apat na pinakamahalagang pagtitipon po. Yung una po yung devotion, pangalawa po yung self-group, pangatlo po yung sa paggatay natin ng private service or Sunday celebration, at pangapat po yung sa equipping or training sa PEPSOL po natin. Doon po tayo nagkakaroon ng wisdom. Kaya sabi nga po, pag-ihalibilo tayo, fellowship ang isang pinakamahalagang pagtitipon din po. Doon tayo nakakakuha na meditate ng Word of God. At yun po ay tumitimo sa ating mga puso't isipan din natin namamalayan sa pagkatinatin natin. Tatataniman po tayo. Lumalago po yun na may isa din po natin sa ating mga kapwa. Amen. Praise the Lord. Nakakatawa yung ating binasa, no? Ang napakadaming ibig sabihin ng ating Panginoon. No? Kasi dito tawang-tawa talaga ako dito sa number 4 kasi dito pa ako natatawa. Kasi ako noon, pag ako'y napagalitan ng ako, magre-resign na ako, yun na yung napaisip ko. Magre-resign na ako. Nire-review ako ng Lord. Sabi pala niya dito,
kung ang pinuno mo'y magalit sa iyo, huwag kang magbibitiw sa iyong tungkulin. Sapagkat maging ang malaking pagkakamali ay mapapatawad kung ikaw ay magiging mahina. Amen. Ang pinaka-rema talaga nitong binasa natin ng chapter 10, ang para sa akin, sabi ng Lord, ignorance leads to death. Huwag tayong maging ignorant sa lahat ng pagkakataon. I mean, pwede kang maging curious, pero wag mo namang ipangata na ignorant ka, hindi mo alam. Amen? Huwag ka munang basta-basta susugod. Amen? Tapos, ang galing nga na kailangan talaga, may reminding tayo dito ng sabi ni Kuya Jason kanina na asahin mo kasi binibigyan ka naman ng chance ng Lord Wag ka, kung medyo mahina tayo sa part na ganito, asahin natin. There is always a room for improvement. Amen po. Tapos ito rin po na para pa kayo magkaroon ng kapayapaan, huwag mo nang huwag ka nang sumpain. Ni sa isip ay huwag susumpain ang inyong hari. Ibig sabihin hindi lang yung hari kundi yung mga namumuno sa iyo, yung nagutos sa iyo, kung labag sa loob mo, huwag mo silang susumpain. Amen? Kasi ay iba po yung talagang pupuntahan po. No? Amen? Pero ang promise ng Lord dito, ang galing din po sa 6 and 7. Amen? Tingnan niyo po, ang kaibahan ng mangmang at saka dun sa may parang may kaunawaan sa buhay. Sabi niya doon, ang mga mangmang ay inilalagay sa matataas na tungkulin. Ngunit, tingnan mo, ang mayaman ay sa mababang uri ng gawain. Ibig sabihin yung mayaman, ibig sabihin mayroon kang karunungan. May maging mahinahon ka sa buhay. Amen. Tapos sa 7, nakakita ako ng mga alipin nakasakay sa kabayo. Tingnan mo alipin pero nakasakay sa kabayo. Pero samantalang ang mga pinuno ay naglalakad. Di ba? So, there's a provision pa rin ng Panginoon doon na sa pagpapakumbaba mo, at the end of the day, ikaw naman ang itataas niya. Amen? So, yun naman po, to God be all the glory. Praise God, salamat sa Lord. So pag sinabi kasing mga ngaral, ano na po ito deeper knowledge and wisdom. Kasi kapag nagbasa ka ng Proverbs, baka kasumpong ka na agad doon ng pangunawa. At sabi nga po, ano yan pagka naman, tantang yung pagsunod-sunod nila, Psalms, Proverbs, then mga ngaral. Lalo kapag pumunta ka pa doon sa mga ngaral, Ecclesiastes. Pwede Ano na to, parang kausap mo na yung matanda. Matanda na yung kausap mo dito. Kaya masyadong matalinhaga, hindi mo siya maunawaan kapag hindi kababad doon sa Proverbs na binigyan ka na ng karunungan ng Panginoon. So, hindi po ito literal hindi literal po yan Diba? Hindi, kaya sabi ko nga po sa inyo, this is ang mga ngaral, ano na to yung payo na ng mga matatanda na a few words pero napakarami ng laman. Katulad ng sinasabi niya ang isang boteng pabango ay mapapabango ng isang patay na langaw. Iisipin mo yan, ano nangyari? Kaya sabi ko sa inyo, deeper knowledge na to, deeper wisdom na to. Hindi na to basta-basta na, kaya salamat po sa Panginoon. But still, ano lang naman po, ang pinaka-mensahe niya naman ay umiinog sa mamuhay daw tayo ng katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 15. Ang sabi doon, be very careful then how you live, not as unwise but as wise. Ephesians chapter 5 verse 15. Ang sabi niya, be very careful then how you live, not as unwise but as wise. In other words, katulad yan, ignorance, kamangmangan, kahangalan, tapos ka na doon Kaya pagka nagbabad ka sa salita ng Panginoon, kapag inaral mo, meditate mo, you will gain knowledge. And at the same time, pagka ina-apply mo na, ina-exercise mo na yung patuloy ka, you will gain wisdom. Dire-diretso yan Tama po? You will gain knowledge, wisdom, and understanding. Yan na po.
Kaya sabi po dito ng Ephesians 5:15, again, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Hindi lahat ng inuumang sa'yo kagat-kagat ka. Hindi lahat ng ipinapait sa'yo, lahat kukunin mo. Hindi lahat ng inuuntog sa'yo or inilalagay sa harapan mo, igagrab mo. Hindi lahat, sabi nga po, dito sa mga ngaral, sa Book of Ecclesiastes, ano na po yan eh, parang tinuturo sa atin dito na ang lahat ng ino-offer dito sa mundo, maging maingat ka because that is mostly an illusion. Kaya ang pinakamaigi natin sandara is yung wisdom na galing sa Diyos. Yung wisdom na galing sa Diyos. Paano daw po tayo magkakaroon ng wisdom na galing sa Diyos? Hindi yun isang prayer lang, Lord, bigyan mo ko ng wisdom, hindi po ganon. Kahit mag-pray ka na mag-pray ng ganon at wala ka namang ginagawa, sabihin ko sa iyo, hanggang dyan pa rin yung pangunawa. Hanggang dyan pa rin yan. Sabi nga ng Ecclesiastes, kamangmangan pa rin, kahangalan pa din. Kaya paano po tayo magkakaroon ng wisdom? Again, meditate mo yung salita ng Diyos, magbigay ka ng time. Kasi para bang walang iniwan yun sa kapag ka nagpipray ka na, Lord, bigyan mo ko ng talino. Lord, bigyan mo ko ng runong. Lord, bigyan mo ko pangunawa. Hindi ka naman nag-aaral. Pagdating na exam, bagsak, kapatid. Yun yung pinupunto doon ng mga ganun nang magsalita ang mga ngaral. Kahangalan pa rin. Kaya magpagod ka man na magpagod sa paghahanap buhay, kung hindi mo naman, kung wala yung wisdom na galing sa Diyos, hindi mo alam kung saan mo ilalagay yan, hindi mo alam. One day, kahangalan pa rin lahat. Yung lahat ng ginawa mo will be in vain. Mapunta ka man, sabi nga, mapunta ka man sa ibang bansa, malagana ka man doon, pero kung wala ka naman sa Panginoon, you will be in vain. Amen? Papunta ka man sa ganoon, managana ka doon, lahat, makuha mo lahat. Yes, sabi nga, nasa iyo na lahat, pero alam nyo ba na mas maigi daw po ang karunungan kaysa sa ginto? Mas maigi yung mayroon kang runong kaysa sa ginto. In other words, yun, mga ngaral na salita yun. Pero pag binababa mo sa kawikaan, mas maigi daw yung mayroon kang karunungan kaysa sa kayamanan. Wisdom is far more better than gold or rubies. Di ba? Sabi ng Proverbs, yun po yun eh. Kasi nga, kung mayaman ka, mauubos yan. Pero kung wisdom, if you will add wisdom sa mga ginagawa mo, mararanasan mo yung spend wisely, work wisely. Sabi nga, daig daw ng work hard, ang work wisely. Diba? Huwag ka daw mag-work hard. Mag-work wisely ka daw. Kasi mas lalong nauubos yung nag-exert ka ng masyadong effort, lahat. Pero kapag nilagan mo ng wisdom, napakasimple lang pala. Ganon din sa atin. Makikita mo kung sino yung nag-gain ng wisdom at hindi. Amen? Ganon po yun eh. Kaya tignan mo, sabi niya pa po sa verse 16, making the most every opportunity because the days are evil. And in 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Huwag ka daw maging hangal. Understand what the Lord's will is. Madaling magdesisyon eh. Kapag ganito po, kaya tayo pinapangaralan ng mga ngaralan ng pinagbabasa tayo ng kawikaan para daw magkaroon tayo ng karunungan sa pagdesisyon sa buhay. Sa pagde-decide sa buhay. What if may dumating sa yung isang opportunity, bibigyan ka ng malaking sahod, 10,000 kata, 12,000 Qatari riyals monthly. Pero 6 to 6, pati Friday, 6 to 6 pa din. Meron namang isa na nasa 5,000 or 3,500 lang ang sahod. Pero mayroong 2 days of Friday, Saturday. Anong pipiliin? Kapag ka nakausap ka ng may hangal, anong pipiliin mo doon? 10,000, di ba, no? Ano po sa tingin? Doon nyo i-apply ngayon yung practical na tinuturo sa atin ng wisdom. Doon nyo ngayon i-apply yun. Kaya doon pa lang matitest kung meron ka talagang wisdom o wala. Marami na po na nagana sa physical pero nahiwalay sa spiritual. Kaya nga, paalala ng Panginoon, makuha mo man ang lahat ng yaman sa mundo kung ang kapalit naman ay ang kaluluwa mo. Or ikakapahamak mo naman. Gamitin mo ulit yung sinabi ng mga ngaralan ni Apostol Pablo. Abay, mag-isip-isip ka. Do not be fool, but understand what the Lord's will is. Hindi mauunawaan ng tao na
ang mga pastor walang trabaho, ang mga ganito nagpo-full time, bakit ganun? Hindi mo unawaan ng mga taong walang pangunawa at karunungan yun. Even though gamitan man nila ng salita ng Diyos. Di ba sabi ng salita ng Diyos, ang lalaki daw ay magpo-provide. Hangal. Nako nyo? Kapag hindi mo kinuha o hindi mo hiningi sa Panginoon, Lord, paunawa niyo po sa amin, Lord, ano po? Iyon po yun eh. Ang ginagawa ng Lord, God can do miracles. God can bless you in so many ways. Anong hinihingi niyo sa atin? Magtiwala ka lang sa Kanya. Just put your holy trust into Him. Amen? Kaya nga ilalapit ka sa mga tamang tao. Yung mayaman naman, bakit pinagbibitiw? Yung mayaman naman, bakit pinagbibili yung kayamanan? Hindi mo maunawaan yun. Sabi ko nga sa inyo, kung yung pangunawa mo hanggang Psalms lang, hindi mo maunawaan yun. Kasi nga, level by level na yun. Bakit ko papagbili mo ko? Oh, sabihin sa'yo ng mga hangal. Ang lahat ng kayamanan niyan, it's all in vain. Kaya mapalad pa rin po yung naglilingkod ka na sa Panginoon, mayroon ka pang trabaho, mayroon ka pang ganito, na iaalay mo pa sa Panginoon. Katulad nito, tumatawag po yung trabaho. Trabaho po to eh. Kaya lang hindi ko tinatanggap. Nung Thursday, ganun pa rin. Nag-aaral ako, dalawang mag-preach, tumatawag. Ngayon, nagsishare ako, tumatawag. So, kung wala akong wisdom ng Panginoon, mag-i-exit ako, hindi, wag trabaho to. Nanginginig pa. Pero dahil sa wisdom na binigay sa akin ng Diyos, marunong na tayo mag-set ng priority. You must know your priority. Do not be fool. Kasi ang mga ilusyon lang yan. Mayroon tayong kapatid noon na kasama natin, nagse-cell group lahat, gawain ng Diyos natin. Pero pagdating ng encounter, Thursday, nasaan ka na? Nag-send ng picture, nandito na po kami, may trabaho na ako. Sa isip ko, you fool. Nagpahulog ka sa pain, sa ilusyon. Kaya hindi mo yun magigain. Kung pray ka lang, Lord, bigyan mo ng wisdom, bigyan mo. Ang tanong, how is your devotion? How quality is your devotion? Kaya sabi ng Proverbs, diba? The more you dig, para ka daw naguhukay ng ginto. Sa paghuhukay mo, nakakahukay ka ng mga revelational truth. And yung truth na yun, yun yung nagbibigay sa iyo ng wisdom. Dahil wala yung mga diba? Sabi nga, the truth will set us free. Kaya ang advice natin ng Panginoon, kung saan ka ginagamit ng Panginoon, doon ka mag-lead. Amen? Kung gusto mong magpagamit ka sa salita ng pangangaral sa salita ng Diyos, mag-lead ka doon sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Huwag mong mahaluan ng kung ano man kasi nga, hindi po pwedeng magsabay, hindi po pwedeng mas lamang. Sabi nga, mas makukurap yung isip mo. Mahahaluan. Sabi nga po, di ba, pagka ikaw nilinis ka na ng Panginoon, tapos bumalik ka na naman sa karumihan, parang nakita mo yung isang malinis na batis, nilubluban ng kalabaw, nagputik na naman. So makukurap, may hirapan ka. May hirapan po tayong mag-decide. Kaya nga yung wisdom na yun, ginagamit yun, hindi para ipakita mo sa tao na marami kang alam, hindi. Sa pagdidesisyon mo yan sa buhay. Wisdom that comes from the Lord is for your own sake. Para sa tinuturuan ka niyan, para sa pagdidesisyon mo sa buhay. Sabi nga, yan ang nag-iingat sa iyo. Alam mo ba ang karunungan ng Diyos ang nag-iingat sa iyo sa pagdidesisyon mo sa buhay? Amen? Kaya kung wala kang ganun, kung may kayamanan ka lang, sabi nga, isang kahangalan, isang kamangmangan, maunawaan mo ngayon sinasabi ng mga ngaral. Kaya dito pa lang pinag-iingat tayo, pinapabalik tayo ng Panginoon to embrace the process. Kasi nga para sa iyan. Kung pwede po pala, Pastor, na magpapatuloy ako na Christian ako, pero mangmang pa rin, yes, marami. Diba? Nakuha niya po. Ay, paano ko palang gagawin? Sabi ng Lord, Joshua chapter 1 verse 8, diba? Do not let this book of the law depart from thy mouth, but meditate day and night, so that you may be careful to do what is the will of God. So, nang masunod natin ng maingat. Hindi lahat ng naglilingkod, hindi lahat ng gumagawa, nakakasunod. Kaya, mga minamahal, sabi sa inyo, malalim yun. Deeper wisdom na yun. Pero of course, hindi ko dahil ako po yung pinasahan nito. This is an opportunity for me na i-share sa akin kung ano man yung wisdom, kung ano man yung meron ako.
Hindi ko na ibababa yun. Yun para matanggap. Amen? Para masakon. Hindi ko na rin yun. No more sugar coating teachings. Amen? Kaya mga minamahal, para sa atin yun. Kung lumalim ka sa pangunawa, lumalim ka sa karunungan, para sa iyan. Hindi ka na basta-basta madidisip ng mundo. Pastor, nagbigay ako ng ganito, nadisip ako, naloko ako. Eh, ba't ka pa naniwala sa mga networking? Di ba? Maraming ganun eh. Pastor, ba't ganito, ganyan? Yan ang sinasabi ko sa atin, Lord, apply sound wisdom. Para hindi tayo basta-basta na bubudol, na scam sa pagdidesisyon sa buhay. Amen? Kaya mga minamahal, wala pa yung ano doon, yung mga lust of the flesh, yung mga ganito. Kaya tayo pinapalakas ng Panginoon. Tinutulungan tayo na maging maingat sa mga pagdidesisyon sa buhay. Sapagkat pag na-desisyonan mo na, hindi mo na alam yung mga consequences na maaaring maibunga. Tama? Katulad mo palakol na sinasabi, gahasa, pagod na pagod ka nakakatrabaho, kakagawa, pero wala palang talim, hindi ka rin makaputol. Wala, in other words, in spiritual, wala pa rin bunga ang ginagawa mo, pero pagod na pagod ka na. Wala ka namang bunga. In other words, matagal ka nang naggagawa, pero wala pa rin napuputol na nasisibak na kahoy. Bakit? Subukan mong maghiwa ng gamit mo yung mapurol na kutsilyo, kahit kamatis hindi mo mahiwa, tumatalbog sa kamatis eh. Ano ba to? Yung mga ganun, dumudulas. So kahit gawa ka ng gawa, wala ka na hiwa. In other words, kahit gawa ka ng gawa, wala pa rin bunga. Balik ka doon. Hingi ka, Lord. Papatalasin niyo po yung wisdom ko. Laging sinasabi sa akin ni Papa noon yun, pero hindi ko pa maunawaan kasi hindi pa ako Kristiyan. Aba, talas-talasan mo. Hindi kayang palagi ka painom-inom dyan, paparkada-parkada ka. So, ngayon mo maunawaan lahat pala ng gawa niyo. Puro kahangalan lang pala yun. Puro foolish things. Amen? Like, walang iniwan niya sa prodigal son. Tinuwala ng yaman, ginawa niya lahat ng gusto niya, sa huli, napagtanto niya, that is all foolish things. Pasalamat tayo sa Panginoon na kapag ka nanunumbalik tayo sa Diyos, niyayakap niya tayo, hindi niya tayo pinupunta. Amen? So kapag ka nandun na tayo, yan. Palagi ka ng Lord, magbigay ka ng quality time para makapulot ka din ng wisdom. Ang ginto, symbolizing wisdom, hindi yan nasa labas. Hinuhukay yan, you dig deeper, you need, di ba? Isa, kailangan mo ng prayer and fasting para makatanggap ng mga revelational truth. Hindi yan basta-basta napupulot. You need to dig deeper. Kasi kung yung ginto nasa labas, baka marami pong nagpatayan, nag-aagawan. Kaya yung ginto, napakarunong ng Diyos, itinago. Ngayon, kung sino lang talaga yung nag-meditate, siya lang yung may wisdom. Kaya kapag ka may discernment ka, alam mo kung sino yung hindi nag-meditate. Dahil foolish things pa rin. Amen? Yun ang level ng mga ngaral. And much more than that. And ako po, marami pa akong dapat matutunan. Malayo-layo pa. Hindi pa abot ng aking na kaisipan. Amen? So, sabihin. Mga ngaral yung nakaral natin. Nag-rema ako sa akin yung yung number 1 po. Kung paano napapabaho ng isang patay na langaw, isang boteng pabango. Ganon din yung kaunting kamangan, nakakasira ng karunungan at karangalan. Yung ibig sabihin po sa akin yung pabango, mahal, kahit gano'ng kamahal yan, pagka nakita ng customer na dinapuan ng langaw, parang iba na yung dating sa customer. Kahit gano'ng kamahal pa yan, di ba? Yung langaw, nagre-represent yun para sa akin ng kasalanan. Maliit man o malaki, pagka halimbawa nakagawa ka ng kasalanan, pwedeng makasira ng pagkatao mo yun or yung
pwedeng masasaktan si Lord dun sa mga maliit man o malaki kasalanan. So, yun po yung parang ibig sabihin sa akin yung sa pagdating po dun sa talata na number 1. Amen. Praise God. So, salamat sa Diyos sa buhay ni Ate Ruby at maraming wisdom na naman na nating pag-aaralan. Ayan. Hello kay Mark sa Croatia at sa kay Pipis sa Saudi. Ayan, naka-join. Ayan. So, ang sa akin lang naman is, we have the wisdom na. We have the wisdom. Kaya lang, it depends kung paano mo i-filter yung mga pumapasok sa mata mo o nakikita ng mata mo na pumapasok sa tenga mo. Kung yung mga na-filter mong yun is puro worldly, ay talaga makukontaminate your faith. Lahat, makukontaminate lahat. So, be wise. Be wise sa mga naririnig mo, sa mga, kaya nga, yung change of mindset natin, amen, kung talagang genuine yung pagbabago at saka genuine yung faith mo sa ating Panginoon is we must filter yung mga langaw na dadapo sa pabango. Amen. Mabango ka na, pinabanguhan ka na, change ka na. Dati ka na madumi, malinis ka na, di ba? Kagaya nung napanood ko kaninang illustration about sa Luke, di ba? Ask yung about the pearl. Na wag mo daw ibibigay yung pearl doon sa baboy. Di ba? Kasi tatapak-tapakan niya lang yan. Even how precious it is, hindi niya ma-appreciate yon. Kasi hindi niya alam nun. Mangmang siya. Amen? So, be wise lang tayo palagi. Wisely, mamuhay tayo according sa mga napag-aaralan natin. Amen? Sa buhay lang natin, mga ngaral na tayo. Mga ngaral na pinag-aaralan natin. Diba? So, talagang sabi nga ni Pastor is, kung na yan, mataas ng level, parang doctorate na yan. Amen? So, kung yung mindset mo pa rin as a Christian, is a baby Christian pa rin, hindi mo pa rin mamumuya yan. Kahit na 10 years ka ng Christian, kung hindi mo pa rin talaga ginayakap yung process, wala pa rin yung babago. You're still the pig na binigyan ng pearl. Amen? Yun lang po. To God all be the glory. Amen? Sir, kaya ka, happy birthday. Nagyan na lang din sa is there's always a way for improvement. Ayaw mo lang. It's a choice for you. And yun na. Yun na yung reason kung bakit napapatagal din sa process. And worst case, walang process, walang improvement. So, the Lord is so good kasi nilalamay tayo na always be wise sa mga decision making natin. Kasi sa maliit na decision mo, it's either ikaw ang maapektuhan ng ibang tao sa paligid. And I admit po ng value nito. Even though na sa youth, sabi pa ako, na niniwala ko na pinaintulutan ng Lord na mangyari sa akin. And yun nga, na kung wala man tayong wisdom, sabi nga ng Lord, manghingi lang tayo sa kanya. Hindi siya magdadalang sa kanya. So, yun lang po ito. Hindi mo marinig. Sila mo makarinig sa'yo. So, pagka meditate po kasi natin yung mga ngaral, marami po talagang aral na mapupulot dito. Kasi na-try ko na din pong i-meditate to. Pero ang pinaka-mensahe at rema po nung binabasa ko to is walang iba kundi, wala po talagang paguluhan lahat ng ginagawa natin dito sa mundo. Sabi, may mga part siya na sinasabi niya na, kaya eto po sa may verse 2:17, sabi niya, kaya kinamuhian ko ang buhay dahil kahirapan ang dulot ng lahat ng ginagawa natin dito sa mundo. So, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan para palang humahabol daw sa hangin.
So, pag mineditate mo chapter by chapter, isa lang ang pinakamensahe niya. Lahat po ng ginagawa natin dito sa mundo is walang kabuluhan. Kasi may iban daw po din natin lahat. Kasi, and then sabi din po niya sa 12, verse 6, sabi niya, kaya alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka, habang hindi pa nalalagot ang kadenang pilak at hindi pa nababasag ang gintong lalagyan, o hindi pa nalalagot ang tali ng timba sa balon at nasisira ang palo nito. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmulat, ang espiritu mo ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. So sabi po niya, sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan, tunay na walang kabuluhan ang lahat. So yun nga sabi, para lang daw po tayong nagkakabon sa hangin, lahat po ng ginagawa natin dito sa mundo. So we are so blessed kasi po na pag-aaralan natin ito. Unlike po sa mga nakakasalamuhan natin araw-araw na ibang tao, mga unbelievers na sobrang nakakalungkot lang na pag nag-i-invite tayo, di ba, lagi yung nilang sinasabi na wala silang oras, di ba, na okay lang, mahal ko naman yung Diyos, di ba, na sobrang deep, kung alam lang, di ba, kung pwede lang talaga na sila ay itulak mo papunta dito para lang malaman nila na walang kabuluhan lahat sa mundo. Diba? Pero ang sabi na nga po niya sa 13, sa nagtatapos na po siya, sabi niya, ngayon nabasa mo na ang lahat ng ito ang aking huling payo, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang pinupuli ng bawat tao. 14, sapagkat mahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, kayag man o hindi. So, dun pa rin, salamat sa hiram na buhay ng Panginoon. Kasi yung buhay natin, hiram lang naman po natin sa Panginoon, di ba? Kaya tayo pinag-alalahanan na habang nabubuhay daw po tayo is palagi pa rin nating alalahanin ang Panginoon. Diba? So, tama din po yun yung kanila yung na-share. Minsan kasi dun din tayo na foolish ba? Like sa salary nga, ganun, pag may offer, pag may opportunity, di ba, na bilang lingkod ng Lord, ang first opportunity mo na nga, di ba, sabi, ang gawain. So, like po sa amin na nagtatrabaho sa mall, mahirap mag-set ng priority sa gawain kung hindi naman, wala kang kakayahan, wala kang power para sa schedule mo. Di ba, pag sinabi niya closing ka buong week, parang kulang na lang, ipag-pray mo na yung manager talaga na pwede bang baguhin mo sa araw na to kasi gusto kong umattend ng gawain. Ganun. So, iilan lang talaga yung makakaunawa nun. So, we are so blessed pa rin na nakaka-attend. Pero yung, sabi ko nga maraming Kristiyano na yung bang minsan nakakaingit sa mga may permanent schedule na Friday or Saturday na off, diba? Pero bilang sa amin, sobrang hirap para mag-request ka pa para lang pagbigyan ka. So, kaya yun, may pagkakataon po, alalahanin po natin yung gawain ng Lord at Panginoon habang nabubuhay po tayo. At marami pa pong ituturo ng Lord. Salamat po sa Panginoon. Amen. Look at Jack, already tapos. Hindi, okay na daw. Ayan, salamat po sa buhay ni Mama Robbie kasi kayo lang tinitingnan ko yung yung pong attendance ng prayer meeting. Nasa dito extorter, pero nakalagay dito. Yun. So, salamat po sa buhay niya kasi pinapaalala naman tayo kung paano tayo nag-iipagtalino sa harapan ng Lord, sa harapan ng maraming tao, sa harapan po ng mga tao na nakakalimutan po natin testimony. Kagabi, napag-aralan po namin sa Monday CJ about altar call. Then, ngayon po, sunod na ng Ecclesiastes mga ngaral. So, the Lord is so good kasi meron po tayong kapatid na umattend siya ng Thanksgiving, December 29, after 7 months dumating siya. Tinawagan natin ako at being a part-time. Sabi ko, may catch, simba ka. Okay, punta kayo ito ng Thursday, sabi sa kanya, sabi tayong umalis, Friday, sabi ko magsimba tayo. So, the Lord is very good kasi si nanay, pinupunta na kami sa iba. Kasi dumating siya. Yun nga po, patawag ko kasi flex worship, baka po ako, nagigising pa ako ng VIP. Siguro nasanay po siyang mahaba ang tulog, kaya ganun. Ilang beses kami magkat ni Kuya Sohan, tsaka ni Kuya Bimbi.
Yun, I don't know, may pinarating si Lord, but syempre dala yung kapatid natin na si Genevieve. Salamat sa Lord, nakarinig ko siya ng mensahe na pinadala ni God kay Pastor at dinala kami sa harap. Tapos, nung altar call na, di ba, nakikinig po tayo sa nasabi ng Pastor. Taas yung natin mga kamay sa kalangitan. Sino gusto lumuhod? Yung panalan mga kapatid, doon ako nag-fail talaga. May bumubulong sa akin. Lumuhod ka, nandiyan. Pero nakaharap ko doon, nakataas siya kami. Ayoko. Lumuhod ka. Sabi na sa ayoko nga. Kasi nakataas yung, sabi ko, sabi ng paso naluluhod. So, nag-fail ako doon. So, kahit na follower, sinusunod natin si Lord, meron pa talaga tayong kamangpangan na tinatago, yung pakikinig sa Holy Spirit, yung mga bulong, kung ito ba'y karapat-dapat o hindi. Salamat naman sa Lord dahil nausap po siya sa ating kapatid at may dala na Sabado, galing po tayo sa swimming, iyak ako na iyak. Nag-iyak pa sa nanay, tara, magpaka-wash tayo, sabi niya. Sige po, sabi ko. Nag-chat ako kay nanay. Asama natin si Wash tsaka si Bianchi kang sa amin. Maya. Sabi naman nanay, pag-iyak, iyak naman ako na iyak, sabi ko. Kaya pag-aaras kayo, mga minuto pa sa nanay sa kwarto. Ikasabi mo, tumawag na siya nasa kwarto. Tara na. Hindi yung ating prinsesa, ayaw mo ba pagod? Kaya mo tayo alis, sabi sa akin Bianchi. So, ano ka kasi, sabi sa akin ganun. Hindi, ewan ko, hindi lang nakapag-umiyak ako na mabuta ni Manang. So, pangalawa po, yung exhorter nanay, sabi ko kay Jeddah, post mo daw si JC. Kasi kami, ang dami natin JC. Meron kami JC na Monday CG. Meron kami God, Finance and Aspire, yun ba yun? Meron kami June 4 para sa mga bago encounter, para sa mga part-timer din. Ito, Jeddah, post mo to sa God. Sabi ko, ayoko, naiyak ko. Sabi niya, kasi yung mga libay dyan, sinanay ang libay. I-post mo na nga, sabi sa kanya. I-ignore sa sisig, sabi sa kanya. Lalo pa magiging proud ng nanay mo kasi nga, lalo mo siya makikilala kasi nga siya exhorter. Nagulat ako magluluto ko pati ang Jeddah sa kusina, may dalang biscuit ni Pastor, chitiganas. Nagulat ka ba? Ayun. So, napakabait ng Lord kasi dumating pa yung mga nanganak na mula kay Sally, kay Grace, kay Princess, kay sila ba yung mga dumating si Yan late na si Brother Mike, at si Jasmine. Yun. So, napakabuti ng Lord kasi kahit na may mga nanay na sila, hindi pa rin mawawala yung wala kasi sabi sa kanila dyan, hindi na yung invite sa akin. Sabi sa yun. So, salamat sa Lord. Yun nga, di ko alam, bahala sa Lord mag-reveal ko. Bakit kami iniiyak-iyak ko nung Sabado. So, nanalo si Lord kasi, napudila lang ko ang gulo ng kwento ko, napasensya na po, na si Genevieve sa part-time, marami nag-invite sa kanya, mga kasama namin sa Hayat. Because di pwede, di ba magdadati tayo. Kasi sabi na bawal mo na part-time, kaya dagat tayo. Tinanong ko kami sa dagat, part-time mo ito, sabi niya. So, si Lord ang nanalo. Yun, kagabi, tinatawagan namin siya. Ate, nagagala ako, sabi niya. Kaya naman, sabi niya, sige ate, bukas, sabi niya. Tapos din ako magtulog para makatid ako ng Friday service. So, sa Lord ko lang ang papuri at ginagamit si Jeddah para sa may malaman ako sa kapatid ko. Hindi ko pa kaya i-repeat, Pastor, bahala ka. Salamat po sa buhay na bautismo. Amen. Then, people, let's start na daw po. Okay na kayo. And makapagpanood tayo. And 2, 3, 4, 5. Ay, 1, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sabi niyo sa prayer niyo po siya nagiging kasi sa July 30, meron siyang interview papuntang po. Go natin names.
Papanalangin Panginoon, mga nakasulat Panginoon sa Bible, Lord. We believe, Panginoon, na naliliwaw kami, Panginoon, at naliliwala, Panginoon, na you are the deliverer, Panginoon. You are the only one who can give salvation, Panginoon. And you are our great healer, Lord Jesus. You are our great provider, Panginoon Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon. We pray, Panginoon, sa mga pangalan, Panginoon, na nakalagay, Panginoon, sa deliverance, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang mapapalagay, Panginoon, sa kanila, Panginoon Jesus. Sa mga baggage, Panginoon, sa mga dalikan, Panginoon, na nagagapos, Panginoon Jesus. Kailangan po, Lord, makapagtatanggal, Panginoon, na mga kadal na Panginoon, na nakalagay sa kanila, Panginoon Jesus, dahil kayo po, Panginoon, nakasusi, Panginoon. Kayo po ang may hawak at nasa iyo po ang susi, Panginoon. Kayo naman po, Lord Jesus. Lord, for the salvation, Panginoon, at iwala kami, Lord, na mga pangalan, Panginoon, na nakalagay, Panginoon, under salvation, Panginoon, ay naniniwala kami, Panginoon, na ikaw lamang po, Panginoon, makapagbibigay nito at wala nang iba pa, Panginoon Jesus. Ang aming mga pamilya, Panginoon, na nakakailangan nito, Panginoon, we pray for them, Panginoon. Lord, for the healing, Lord Jesus, you are our great healer, Panginoon, na kaya, Panginoon, you can do miracles, Panginoon Jesus. Wala pong imposible, Lord, para sa inyo, Panginoon Jesus. Ang lahat po, Lord, na nakakailangan, Lord, ng kabalinan, Panginoon, your will be done, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon Jesus, sa aming mga buhay, Lord Jesus. Ang iyong kagustuhan lamang po, Panginoon, ang mangyari ito, Panginoon. Lord, for the provisions, Panginoon Jesus, kayo lamang po, Panginoon, ang magpupunod, Lord, sa pagpakulangan, Panginoon, na meron kami, Panginoon. Kayo po ang magpupuno, Panginoon Jesus, Lord Jesus, because you are our great provider, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, to lead us, Panginoon, all the time, Panginoon, of our lives, Panginoon, to your righteous path, Panginoon Jesus. Nasa tama lamang po kami, Panginoon, papunta, Panginoon Jesus. Hindi po sa likod-likod, Panginoon Jesus, in the name of Jesus, Lord. Lord, deliver each one of us, Panginoon. Cleanse each one of us, Panginoon. Pakalinisin niyo po, Panginoon, ang iyong mga lingkod, Lord. Ay pagdadasal, Panginoon, ang mga nakasulat sa whiteboard, Lord. Anoint each lips, Panginoon. Magsasalita, Panginoon. Pagbabalik ng mga pangalan, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ang iyong hilagang, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pakabuhusan mo po, Panginoon. Pataluhin mo po, Panginoon, ang iyong ating Panginoon. Sa bawat ito sa amin, Panginoon. Let's pray, mga kapatid, for each one of us to be receiving information for the needs of our lives.
Yes, Lord, I pray for the life of Martin Ulan, Panginoon, na nandito ngayon sa naka-join, Panginoon, sa aming grupo. Ganun din po si Peach, Panginoon, George, yung pumangina sa mga buhay ng mga kapatid namin dito, Panginoon, na nagpapagal, Panginoon, at tumasama sa mga gawain, Panginoon, silang imulit ng mayatang, Panginoon, Lord, yung presence ng Panginoon ay gumabay sa kanila, Panginoon. Lord, yakapin mo, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na may mga pinagdadaanan ng mga kapatid dito, Panginoon. Hindi pa alam kung anong mga pagpagsugod dito. Lord, sa mga pusod mo, mga pagsusugan, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon, ikaw ang lumaman sa kanila, Panginoon. Ikaw ang magbigay, ilapit ko sila sa mga tao, or maglapit ka ng mga tao, ipapadala mo sa kanila para magbigay sa kanila ng solusyon, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Thank you, Lord, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, malayo man sila, Panginoon, sa amin, sa malayo man sila, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Ikaw ang tumama sa kanilang, Panginoon, sa lahat ng kanilang. Lord, I pray for kay Martin, Panginoon, ikaw ang tumama sa kanyang, Panginoon, sa kanyang trabaho, pagkakilangan mo siya, Panginoon, ay apply the blood of faith sa buhay niya, Panginoon. Lord, ikaw ang mag-protect sa kanyang pamilya sa Pilipinas, Panginoon, for providing, Panginoon, lahat, Panginoon, na hindi sa problema dahil, Lord, ikaw na nag-provide sa kanyang, Panginoon. Nag-provide sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Lord, send your legions of angels, Panginoon, sa pamilya niya, sa Pilipinas, to protect the house, Panginoon, yung kanyang bahay sa Pilipinas, Panginoon, na walang makakapasok, Panginoon, na mga gawa ng hindi sa kanya sa ibinawasan ko. At I cover the blood of Jesus sa four corners of their house. Panginoon, protect their family, Panginoon. At sa gagaling ang may sakit, Panginoon, we pray that in Jesus' name. Lord, ganun din mo kay si Savitch, Panginoon, na nasa Saudi Arabia, Panginoon. Lord, ikaw ang magmuna sa buhay niya, Panginoon. Lord, ibalik mo ang paggawa ng kalakasan, Panginoon. Ikaw ang magbabalik ng kalakasan sa kanila, Panginoon. Lord, ikaw ang mag-restore sa bawat mga basag dito kanyang puso, Panginoon. Lord, ibalik mo ang kasiyahan at kapayapaan sa kanyang puso, Panginoon. Lord, I send the blessing, Panginoon, sa kanya, sa tao, Panginoon, ang dadalo ito, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa Pilipinas, Kalinando, Panginoon, at sa pinagalang nila, Panginoon. Lord, ikaw ang magsulat, Panginoon, ikaw ang magbigay ng kagalingan sa bawat kaluluwa, Panginoon, na nasa kanila, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Lord, provide them, thank you, Panginoon, sa mga provide mo sa mga puso, Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng kapayapaan, bigyan mo sila ng kaligayahan, at sa kanilang mga isipan, Panginoon, sa kanilang Panginoon, hanggang sa kanilang pag-isip sa kinaumagaan, Panginoon, ikaw ang kasama at kaya ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga Lord, I pray for our days of our Lord, of sa kanilang Panginoon, sa kanilang Panginoon, namin ang Panginoon, ang tamang Lord, ibalik mo ang mga point sa buhay ng Panginoon. Sa darating dito, ay din Panginoon, ay kasama na namin ang Panginoon para magpupunin sa iyo, Panginoon. Sa darating Panginoon,
Si Baby, of Chico Lord, ay salamat Panginoon. Lord, hallelujah. Sa mga pamilya at mga mahal namin sa buhay. Thank you po namin sila nagkakatiwala. We make your words in Psalms 37 verse 1 as we delight ourselves in you. You will grant the very desires of our heart. May provision, healing, salvation. You will grant the desires of our heart. Wala akong posible, wala akong silap sa inyo. In the name of Jesus. Maraming salamat. For the glory belongs to you. As you says in the word, you will lead us in the paths of righteousness. All for your sake. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa katagumpayan mo sa Panginoon ng iyong babae ng Panginoon. Una silang kakaibalan ako namin sa iyong Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, maganap ko ba, Panginoon, yung pagawang Panginoon. Salamat po namin ipas sa iyong may nilagay sa mga pangalan, sa aming pangalan, sa Almighty Lord, sa mga pangalan, sa prayer request, na isulat ang lahat ng Because I am okay for now. We receive the answer from and capture we sa posisyon ng bawat isa. Lord, restore each and everyone in the lugar dito po ng lugar Hallelujah. Ikaw po ang nangyayari sa pagkakas ng isang pamalang for shame, regarding our life, the Lord, sa mga bawat isa ng restore, strength, Panginoon, na mga sa pagkakapon, parang hindi sa salamat everyone say your name
Lord, bigyan mo lang sa pagkakas para ng pagkakas, sa pagkakas, sa pagkakas, bawat salita mo, Panginoon, na wisdom, sa pagkakas, sa mga yabang, maraming salamat po. In your Father name, in Jesus' name, we pray. Amen and amen. Hindi ka pa lang nag-accept. Wala kasi, pag nagpapasako, hindi nakikita yung customer, ganito lang siya. Yung Kuya Mark. Mark, labas muna mukha mo. Mag-attendance na tayo, Mark. Mark, asan yung video mo? Video, Mark. Mark, ayan. O, dali na. Picture na tayo. Labas mo yung mukha mo. Pwede bang ilabas yung mukha mo? Okay, dali na. Nasa trabaho kasi ka. Yeah. Okay na, Mark? Pakita mo mukha mo, ha? 3. Mami daw muna.
Sandali lang, Mark. Yan. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Thank you, Mark. God bless. Bye po. God bless. O, babay na kayo. Yan. O, sandali lang. Ito na yung tunay.